Okay, magandang umaga muli mga minamahal kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayong umaga, The Deceivers and Antichrist. Ang manlilinlang, ang mga manlilinlang at mga antikristo. Sino kaya yung mga yun? Pagpatuloy natin. Sa 2 John chapter 2 verse 7. Sino ba kayo kasi yung mga manlilinlang at mga antikristo? Okay? For many deceivers have gone out into the world. Those who do not confess that Jesus Christ coming in the flesh. This person is the deceiver and the antichrist. Sa Tagalog, yung mga manlilinlang ay hindi sila naniniwala na si Kristo ay naging tao. Siya ay nagkatawan tao. Okay? Sila yung mga nanlilinlang at sila na yung antikristo. Okay? Magpatuloy natin sa John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt us, and we have seen His glory. Glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. So, ibig sabihin, yung salita ay naging tao. At ito nga, yung salita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nag-iisang anak ng Diyos. So, babalik natin doon. Sino ba yung manlilinlang na sinasabi nila na si Kristo ay hindi pumarito bilang isang tao? Na si Kristo ay naging tao, nagkatawang tao, no? So, hindi sila naniniwala doon. So, sila yung tinatawag na manlilinlang at antikristo. Okay? So, ang ating Panginoon na si Kristo ay salita ng Diyos na nagkatawang tao. Okay? Siya yung nag-iisang anak ng Diyos na punong-puno ng biyaya at katotohanan. Okay, pagpatuloy natin sa 2 John chapter 2 verse 9. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Makinig kayo maigi mga kapatid. Lahat na hindi sumusunod sa turo ni Kristo Jesus, no? Kundi sila ay may ibang itinuturo o may ibang sinusunod, kundi yung hindi nila sinusunod yung turo ni Kristo Jesus ay wala silang Diyos. Kaya hindi lahat nagsasabi, para parehas ang Diyos natin. Depende sa turong sinusunod. Okay? So kung ang turo ni Kristo Jesus ang sinusunod natin, ibig sabihin tayo ay may Diyos. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. Ang sinong sumusunod sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, meron siyang Ama at merong anak na walang iba kundi si Kristo Jesus. So hindi lahat nagsasabi na para-parehas lang na Diyos yung kan. Kung hindi sila sumusunod sa turo ni Kristo Jesus, sabi ni Kristo ng ating Apostol Juan, ay wala silang Diyos. Mabigat yun mga kapatid. So merong nagtuturo na hindi naman turo ni Kristo Jesus, at alam natin yun, no? Na yung mga tinuturo nila, hindi turo ni Kristo Jesus. Kapag nagkaganon, wala silang Diyos.
na yung Diyos na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay yung Diyos niya, no? Doon sa John 20 verse 17. Okay, pagpatuloy natin. Sa John chapter 7 verse 16, Jesus answered, "What I teach is not my own teaching, but it comes from God who sent me." So, yung itinuturo ni Kristo Jesus ay pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya, sapagkat yung turo na yon ay turo ng Kanyang Ama. Kaya nga, ang hindi sumusunod sa turo ni Kristo ay wala siyang Diyos. No? At sino mga ang sumusunod sa turo ni Kristo Jesus, meron siyang Ama at ng Anak. Meron siyang Diyos at ng Kristo Jesus. Okay, pagpatuloy natin. Sa John 10:36, noong pinaratangan ang ating Panginoong Jesucristo na ng kalapastangan, ng paglilinlang, sabi niya, "As for me, the Father chose me and sent me into the world. How then can you say that I blaspheme? Because I said that I am the Son of God?" So, dito, pinaparatangan na si Kristo ay manlilinlang, blasphemer, no? Sinasabi na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Dahil doon, tinatawag siyang blasphemer, no? So, ano ba yung blasphemy? Ito yung mabigat na kasalanan na ang kaparusaan ay kamatayan. Sa Leviticus, matatagpuan yun. Okay? So, si Jesus Christ dito, sinasabi niya na siya ay isinugo ng kanyang Ama, siya ay anak ng Diyos. Okay? So, pagpatuloy natin. Okay, sabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, they answered, "We do not want to stone you because of any good deeds, but because of your blasphemy. You are only a man, but you are trying to make yourself God." So, yung mga pinuno ng Hudyo ay pinaparatangan na si Kristo, Jesus, na siya'y tao lang, no? Sinasabi niya siya'y Diyos, no? Pero anong sagot niya? Jesus answered, "It is written in your own law that God said you are gods. We know that what the Scripture says is true forever. And God called those people gods, the people to whom His message was given." So, sabi ni Kristo Jesus, doon sa paratang sa Kanya, na you are only a man but you are trying to make yourself God. Ang sagot niya, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. So, hindi niya itinanggi, Christ did not deny the accusation ng mga pinuno ng mga Hudyo na you are only a man but you are trying to make yourself God. So, hindi niya tinanggi yun. Kundi sabi niya, Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay isinugo ng Diyos. Isinugo siya ng Diyos. Ngayon, pagpatuloy natin. Sa Revelation chapter 19 verse 13, the robe he wore was covered with blood. Sino ang tinutukoy dito sa Book of Revelation na ito? Na isinulat ni Apostle Juan. Okay? So, sino ba yung nagbuhos ng kanyang dugo sa krus? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag, His name is the Word of God. Okay? So sabi kasi ng ating Panginoong Jesucristo, Diyos ang tawag doon sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos.
At alam natin, ang ating Panginoon si Kristo ay salita ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa John 7:16, Jesus answered, "What I teach is not my own teaching, but it comes from God who sent me." So, you see that? So, yung salita ng Diyos ay pinagkatiwala kay Kristo Jesus. Kaya nasabi niya, "What I teach is not my own teaching." Ang aking itinuturo ay turo at galing sa aking Ama na nagsugo sa akin. Okay? Now, si Kristo ba ay anak ng Diyos? Ito, isinulat ni Propeta David. Si King David ang nagsulat dito, no? Isa siyang propeta. Ito yung nasa lumang tipan. Okay? Now, sabi niya rito, "I will tell of the decree." No? "The Lord said to me," sino yon? Ang Diyos, sinasabi niya sa akin. Yun, sino yung pinagsasabihan niya? No? "You are my son." No? Sino? Si Jesus Christ yung pinagsasabihan niya. Nung nandito na siya, naging tao na, Jesus Christ na siya. Pero, ang sabi ng Diyos, "You are my son. Today I have begotten you." Sa araw na ito ay ikaw aking ipapanganak. So, ibig sabihin, si Kristo Jesus ay anak ng Diyos kasi sinabi niya doon sa kanina, sabi niya, "How then can you say that I blaspheme? Because I said that I am the Son of God." So, inako ni Kristo Jesus na siya'y anak ng Diyos. Ngayon, sinabi ba ng kanyang ama na siya'y anak niya? Yun yung sagot niya sa Salmo chapter 2 verse 7. Sabi niya, "You are," and God said, "You are my son. Today I have begotten you." Sa Tagalog, ang sabi ng Diyos, "Ikaw ay aking anak, at sa araw na ito ikaw aking ipapanganak." You see that? So, sa lumang tipan ay nagpapatotoo na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Okay? Ngayon, pagpatuloy natin. Sa John chapter 1 verse 18. "No man had seen God at any time." Wala pang nakakakita sa Diyos. Kapag nakita mo kasi ang Diyos, sabi ni Propeta Moses, mamamatay ka pag nakita mo siya. No? Kaya nga sabi niyang ating Panginoong Jesucristo, "No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him." You see that? Wala pang nakakakita sa Panginoon Diyos, no? Yung Ama natin, kundi si Kristo lang. Bakit? Kasi si Kristo ay nandun siya nung nilikha ang lahat ng bagay. Okay? So, kaya nga, wala pang nakakakita sa Kanya. Kaya nga, yung mga umakyat na sa langit, tulad ni nung isang propeta na si Isiya, umakyat sa langit yon. Sino ba yung mga umakyat sa langit? No, na mga lingkod ng Diyos. No, pero sabi ni Kristo Jesus, no, wala kang nakakakita sa Diyos. Ang anak lang, no? The only begotten Son. Siya lang yung nakakakita sa Kanya. Okay? Nakakita sa Kanya. Okay, pagpatuloy natin. So, yun yung mga kapatid. No? So, ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito na nagkatawang tao. Kaya nga sabi niya rito, "For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess Jesus Christ coming in the flesh.
sino yung mga manlilinlang, yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo Jesus ay nagkatawan tao. No? Sila yung manlilinlang at sila yung antikristo. Okay? Nagkatawan tao. No? Sino pa yung mga manlilinlang na hindi nagtuturo na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos? No? Sila yung manlilinlang at antikristo na ang mga nagtuturo na manlilinlang at antikristo, sinasabi nila na si Kristo ay tao lang, no, na nagpapanggap na Diyos. No, you see that? Bakit nila nasabi na sila ay nagpapanggap na Diyos si Kristo? Bakit nila nasabi yon? Ito, sa Salmo chapter 82 verse 6, no, ito ay nasa lumang tipan na kung saan sinasabi, no, you are God's, the Son of the Most High. Kaya nga nasa anong sinasabi ni Kristo Jesus na siya anak ng Diyos, sabi nila, ikaw tao lang, ginagawa mo sarili mong Diyos. Sapagkat sinasabi niya kasi na siya ay anak ng Diyos. So, yun yung mga antikristo, yun yung mga deceiver na ang tinuturo nila na si Kristo ay tao lang na nagpapanggap na Diyos. Okay, yun yung mga antikristo. Okay, ano pa yung mga antikristo? Na yung mga antikristo ay ito pa yung mga manlilinlang at mga antikristo. No, everyone who goes ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. So ibig sabihin, yung tinuturo ni Kristo Jesus ay hindi nila sinusunod. Okay? So yun yung mga deceiver, yun yung mga antikristo. Ano? They don't want to abide with the teaching of Christ. Hindi sila nabubuhay doon sa salita ni Kristo Jesus. No? Kung isang nangangaral sana, hindi niya tinuturo yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Bagkus, they go beyond, sabi niya, who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ. Ibig sabihin, nagtuturo sila na hindi naman turo ni Kristo Jesus yung itinuturo nila. Ito yung mga deceivers at antikristo. Why? Because they don't abide the teaching of Christ. So that's why Apostle Juan said that whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. Kaya malinaw sa ating mga kapatid na parehas lang yung Diyos natin. Hindi po nasa turo yun na sinusunod. Kung ang turo na sinusunod natin ay turo ni Kristo Jesus, meron silang Diyos. Na yung Diyos na yun, Diyos din ni Kristo Jesus sa John 20 verse 17. Okay? So, naway alam na natin kung sino yung manlilinlang, no? At sino yung mga antikristo. Okay? Na yung mga antikristo, sinasabi nila na si Kristo ay tao lang na nagpapanggap na Diyos. Okay? Yun yung mga antikristo. Okay? At sinasabi nila na ang turo ng ating Panginoong si Kristo sa John 14:28, no? Paroroon na ako sa aking Ama sapagkat ang aking Ama ay dakila kaysa akin. So, hindi sila pantay, no? Si Kristo Jesus at ang kanyang Ama ay hindi sila pantay sa isa't isa. Pero may nagtuturo na pantay sila. So, yun yung sinasabi nila, who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ. So, nagtuturo sila na wala doon sa itinuturo ni Kristo Jesus. Kaya sila yung antikristo at mga manlilinlang. Okay? Sana naunawaan natin itong paksa natin at ito'y magiging gabay natin sa paglago ng ating pananampalataya ng
ang ating pananampalataya ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.